Kakapasimula lang ipahayag ng Rusya na magpapadala ito ng mga sandatang nuclear sa Belarus, mismo sa hangganan ng NATO, mismo sa hangganan ng Poland. Mahalagang tandaan na isang buwan lang ang nakalipas, ang dating Pangulo ng Rusya at kasalukuyang pinuno ng Russian Security Council ay hayagang nagsabi na wala namang problema sa Rusya kung bibigyan din nila ng mga sandatang nuclear ang Iran. Bukod pa dyan, tinakot din niya mismo si Pangulong Trump ng mga pag-atake ng nuclear mula sa Rusya. Parang hindi pa sapat ang lahat ng ito. Ngayon na umalis na si Vladimir Putin sa Rusya para makipagkita kay Pangulong Trump sa Alaska, sinasabi ngayon ng mga makarusyang account na si Medvedev na lang daw ang naiwan na may hawak ng pulang pindutan. Ngayon boss, hindi ito totoo. Wala talagang kapangyarihan si Medvedev kahit sa loob ng Rusya sa mga sandatang nuklear ng Rusya. Simple lang ang layunin ng mga ganitong post. Gusto ng mga Russian accountant ng kampanya ng maling impormasyon ng Rusya na maghasik ng takot sa Amerika, lalo na sa mga mamamayang Amerikano tungkol sa posibleng nuclear na labanan. Alam ng Rusya na hindi talaga sila mananalo sa labanan. Kaya gusto nitong manalo sa hybrid warfare sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayan ng Ukraine sa mga kaalyado nito. Ngayong araw, kasama natin si General Petraeus para ipaliwanag ang posibilidad ng paggamit ng Rusya ng sandatang nuklear. Kasama natin ngayon si General Petraeus. Maligayang pagdating sa channel, isang karangalan na makausap kayo at diretsong tayo sa usapan. Alam kong nasagot mo na ito noon, pero kamakailan may dating Pangulo ng Russia na nagbanta kay Pangulong Trump gamit ang sandatang nuklear. At ngayon, inilipat ng Russia ang ilang mga sandatang nuclear sa Belarus, mismo sa hangganan ng NATO. Ito ba ay bahagi lang ng informational warfare ng Russia? O sa tingin mo may posibilidad na gamitin talaga ng Russia ang mga sandatang nuclear? Sa tingin ko, nagpaparamdam lang ulit ang Russia gamit ang banta ng nuclear. Gaya ng paulit-ulit nilang ginagawa mula 2000 at 22 bilang tugon sa mga aksyon ng United States at iba pang kaalyado ng Ukraine. Siyempre, iniutos din ni Pangulong Trump ang isang uri ng mas mataas na nuclear alert para mailagay sa mas magandang posisyon ang mga submarino, kahit ano pa man ang ibig sabihin nun. Dahil siyempre, kaya naman nilang abutin ang Russia mula sa kahit saan sa mundo. Pero sa tingin ko, nagpapakitang gilas lang ulit ito. At may nagpapakitang gilas din sa mismong labanan. Nagsisikap ang Russia na makamit pa ang tagumpay sa labanan. Nakakamit nila ang paunti-unting tagumpay kapalit ng napakataas na halaga. Nawalan na sila ng mahigit 1,000,000 sundalo na napatay at nasugatan sa partikular na yugto ng digmaang ito simula 2000 at 22. 500,000 sa kanila ay napatay o nasugatan at hindi na nakabalik sa harapan. Mahirap itong maunawaan para sa isang tulad ko na namuno sa 2 digmaan at halos gabi-gabi ay sumulat ng liham ng pakikiramay sa mga ina at ama ng Amerika sa lahat ng pagkakataong ako'y namuno sa mga sona ng digmaan. Gayunpaman, patuloy pa rin silang lumalaban sa larangan ng digmaan, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. At sa ngayon, ramdam mo na sinusubukan nilang makamit pa ang ilang karagdagang tagumpay bago ang pagpupulong sa Biyernes sa Alaska, marahil upang mapabuti ang kanilang posisyon sa negosasyon. May punto ka dyan. Ngayon, tiningnan ko rin ang iyong libro. Maganda ang libro mo. Irerekomenda ko sa ating mga manonood na tingnan ito. Ilalagay namin ang link sa description. Ngenki, may isang nakakaintrigang pahayag ka sa iyong libro. Ang dinamita sa kamay ng isang bata ay hindi mas delikado kaysa sa isang matibay na polisiya na mahina ang pagpapatupad. Ngayon, hindi ko alam kung gusto mong sagutin ito, pero sa tingin mo ba ay may problema na binibigyan ni Pangulong Trump ng mga deadline ang Russia? Pero sa palagay ko, kahit papaano, hindi naman niya tinutupad ang ultimatum na siya mismo ang nagtakda. Ngayon, bago tayo pumunta sa sagot ni General, isang mabilis na pakiusap lang sa lahat ng nanonood pa rin. Pakiusap, siguraduhin ninyong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm para mas maraming makapanood ng podcast na ito at dahil dito, nagkakaroon kami ng pagkakataon na makuha ang mga panauhin tulad ni General Petraeus. Ngayon, pakinggan na natin ang kanyang sagot. Sa tingin ko, iyan ang isa sa mga magiging malaking tanong pagkatapos ng summit na ito. Kamakailan, nagbanta siya ng matinding kahihinatnan kung hindi susunod ang Russia sa tigil putukan. At kung hindi iyon gagawin ni Putin, kung hindi siya papayag sa susunod na pagpupulong at iba pa, at hindi magpakita ng seryosong pag-uugali, sa tingin ko, talagang ipatutupad ng Pangulo ang kanyang mga banta tungkol sa karagdagang mga parusa, dagdag na tulong para sa Ukraine, at hihikayatin ang mga leader ng Europa
na kumpiskahin ang 300 bilyong reserba ng Russia na nakatingga sa mga bangko ng kanilang bansa at gamitin ito sa mas makabuluhang paraan. Ibig sabihin, ibigay ito sa Ukraine. Siguro higit 25 bilyon kada buwan. Pero muli, para patuloy na gawing mas mahirap ang buhay para sa Russia, hindi lang sa larangan ng laban kung saan dapat nating gawin ang lahat para tulungan ang Ukraine na kahit papaano ay mapigilan ang mga Ruso sa labanan. Kung hindi man sila mapaurong, kundi pati na rin sa ekonomiya at pananalapi. At nagpapakita na ngayon ang Russia ng mga palatandaan ng epekto ng mga parusa nang hindi na nakakabenta ng kasing dami ng langis gaya ng dati o pagbebenta nito sa mas mababang presyo na siyang kasunduang inayos ng nakaraang administrasyon ng United States para matiyak na hindi biglang tataas ang presyo ng langis sa kanilang bansa kung aalisin mo ang mga 6, 7 o 8 milyong bariles kada araw na inilalabas ng Russia sa pandaigdigang merkado. Nagkakaroon din ito ng tensyon sa relasyon ng United States at India dahil patuloy na bumibili ang India ng murang krudong langis mula Russia kahit hindi na ito aprobado ng White House. Tama ka, nasagot mo na rin kung ano ang inaasahan mo sa pagpupulong. Pero kung sakaling pumayag si Putin na makipagkita kay Zelensky, nakikita mo ba ito bilang isang positibong senyales? O nakikita mo ba ito na parang baka sinusubukan lang ni Putin na patagalin pa ang pagtigil ng labanan sa mga frontline hanggat maaari? Malamang yun. Pero ulitin ko, kung mababago mo ang dynamics sa labanan, at malaking kung, pero sa madaling salita, kung kaya nating magbigay ng mas marami pa sa Ukraine, hindi lang ang United States, kundi pati na rin ang mga bansang Europeo at iba pang mga taga-suporta mula sa kanluran, tandaan na marami rin sa ating mga kaalyado sa buong mundo ang ayaw ring makita na gagantimpalaan si Putin para sa lantaran, walang probokasyong at brutal na pananakop sa isang kapitbahay na pinaniniwalaan niyang wala namang karapatang umiral. Hindi dapat hayaang magpatuloy ulit yan. Kaya ang tulong na ibinibigay para matulungan ang Ukraine na tuluyang mapigilan ang mga Ruso, napakahalaga niyan at tunay na pagbabago sa dinamika ng digmaan kung saan, muli, napakalaki ng naging kaswalti ng Russia kumpara sa kaunting tagumpay na kanilang nakuha. Tandaan mo na ang pinakagusto ni Putin, may 3 talaga siyang layunin. Palitan si Pangulong Zelensky ng pro-Russian na leader. Ang pangalawa ay ang tanggalan ng armas ang Ukraine pagkatapos ng anumang uri ng tigil putukan. Pangatlo, gusto pa niyang makakuha ng mas maraming lupa, lalo na sa Donbas, mga lalawigan ng Donetsk at Luhansk, particular sa fortress belt ng Donetsk na di pa naaabot ng mga Ruso. 4 o 5 malalaking lungsod ang may sobrang higpit na depensa at malalaking strukturang depensibo sa urban area at paligid nito. At hindi nila maaring isuko iyon. Kung isuko nila iyon, lalong mapapadali para sa mga Ruso ang pagpasok sa Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Ukraine mula sa loob ng bansa. Sigurado. At alam kong malamang na pag-usapan mo na ito ng maraming beses pero sigurado akong napansin mo, lalo na dito sa Estados Unidos, maraming tao sa magkabilang panig ng politika ang nagtatanong kung bakit tayo gumagastos ng napakalaking pera para sa Ukraine. Bakit natin pinoprotektahan ng Ukraine? At sa iyong libro, nabanggit mo ang isang bagay na interesante kung saan binanggit mo ang isang libro mula sa tingin ko mga komandante ng China kung saan pinag-usapan nila kung paano nila gustong gamitin ang hybrid warfare na kinabibilangan ng kalakalan, informational warfare para pahinain ng Estados Unidos. Sinabi mo ring epektibo laban sa hybrid warfare ang pagiging aktibo ng United States sa buong mundo at pagtulong sa mga kaalyado. Nang matalino. Oo, hindi ka naghahanap ng bagong away. Hindi naghahanap ng mga gilingan, ng hangin na lalabanan at iba pa, kundi talagang tumutulong sa mga dapat nating tulungan. Sa Ukraine, hindi perpekto ang demokrasya, hustisya at ekonomiya nila. Pero pinapahalagahan at iniingatan nila ang mga prinsipyo at pagpapahalaga na ipinaglaban natin ng 250 taon. Mahalaga ang pagtulong sa kanila sa oras ng pangangailangan.
Muli, dapat tiyakin na hindi makukuha ng Russia sa dahas ang hindi nila nakuha sa ibang paraan. At hindi sila dapat gantimpalaan sa unang pananakop ng isang soberanong bansa sa Europa mula ikalawang digmaang pandaigdig. At kung hindi mo gagawin iyon, sinasabi ko, at sinasabi rin ni Andrew Roberts, ang aking co-author, at ng marami pang iba, na pinahihina mo ang pananakot sa ibang bahagi ng mundo. Tandaan, ang pananakot ay bunga ng pagtaya sa kalaban ng iyong kakayahan at pagnanais gamitin ito. At kung hindi ka tutulong muli sa Ukraine, kung hindi ka tutulong, halimbawa sa Israel, sa ating mga kaalyado at kasosyo sa gitnang silangan laban sa Iran, pinahihina nito ang pananakot sa Indo-Pasipiko. Dahil kung hindi mo tutulungan ang iyong mga kaibigan at kaalyado doon, magdudulot ito ng pagdududa kung tutulungan mo nga ba muli ang ating mga kaalyado, kasosyo, at iba pa na maaring mabanta sa Indo-Pasipiko. Nasa opisina ako noon ng punong ministro ng Singapore, Punong Ministro Lee, nang lumampas ang rehimen ni Bashar al-Assad sa itinakdang hangganan sa Syria tungkol sa paggamit ng chemical na sandata. At hindi tumugon ang United States sa paraang sinabi nating gagawin natin. At tama ang sinabi ng punong ministro. Sa tingin ko, alam mo, General, na may epekto iyan sa South China Sea. May mga implikasyon yon na lampas pa sa nangyari sa gitnang silangan. May epekto rin ito sa Indo-Pasipiko. At sigurado, pag-uusapan natin ang tungkol sa Taiwan at ang mga isla na ginagamit ng United States bilang panangga sa loob ng ilang sandali dahil talagang napaka-interesante ng rehiyong iyon sa totoo lang. Pag-usapan pa natin ang hinaharap. Sa Ukraine, marami na tayong kasunduan, tama? Meron tayong Budapest Memorandum tapos marami nang naging tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia at Nilagdaan ng Russia, United States, United Kingdom at Ukraine ang Budapest Memorandum na naggagarantiya ng seguridad ng Ukraine kapalit ng pagsuko nito ng mga sandatang nuclear matapos ang pagbagsak ng Union of Soviet Socialist Republics. Isinuko nila ang mga sandatang nuclear na iyon. Hindi natin tinupad ang bahagi natin sa kasunduang iyon. oh, sigurado, maikukumpara mo ba yon sa nangyari sa Syria na hindi natin tinugunan ang mga hangganan? Hindi natin tinutupad ang mga pangako ng nakaraang administration. Noon ang mga garantiya sa seguridad na mapagkakatiwalaan ng Ukraine para sa pangmatagalang kapayapaan. Isa ito sa pinakamahirap na issue dahil matatandaan mo ang tugon ng mga leader ng Europa kay Pangulo. Si Pangulong Trump ay pinipilit silang maglaan ng mas malaking pondo para sa kanilang sariling depensa, maglaan ng mas malaking tulong sa Ukraine, at akuin ang mas malaking bahagi ng responsibilidad para sa Ukraine. At tama naman iyon. Sa tingin ko, nagawa ni Pangulong Trump ang isang bagay na hindi nagawa ng ibang Pangulo. At nakita ko ang marami sa kanila na talagang galit na galit sa kanilang mga katapat sa Europa. Alam mo, nagkaroon ako ng mga trabaho sa NATO bilang isang 1-3 at 4-star na general habang sabay rin akong nagsilbi bilang isang komandante ng United States. Kaya naglaan ako ng sapat na oras sa NATO sa mga pagpupulong ng mga defense minister at iba pa. At paulit-ulit na pinunan ng ating mga defense minister at mga presidente ang mga Europeo dahil hindi nila natutupad ang 2% ng gross domestic product na dapat ilaan sa depensa, na napagkasunduan nila sa Wales Summit mahigit isang dekada na ang nakalipas. Mangyayari na ito ngayon. Sa katunayan, ngayon ay magiging 3.5% ng gross domestic product ang ilalaan sa aktual na gastusin sa depensa at dagdag pang 1.5% para sa paggasta sa infrastruktura na sumusuporta sa pagpapatupad ng bagong defensive concept ng NATO Supreme Allied Commander. Dahil kailangan talagang ilipat ng mas malayo pa sa silangan ang mga puwersa kumpara noong panahon ng Cold War, hindi na kailangang sabihin pa. Mahalaga ang naabot niya roon. Magaling. Pero nang magsama ang punong ministro ng United Kingdom, Pangulo ng Pransya, at iba pang mga kasaping bansa ng NATO sa Europa, hindi sila nakabuo ng matibay na garantiya sa seguridad. Sa tingin ko, ang tanging matibay na garantiya ay kung ilalagay nila ang kanilang puwersa kasama ng Ukraine sa harapan
para kung sirain ng Russia ang tigil putukan at mag-opensiba, masasangkot sila. Magbubuwis din sila ng dugo at doon mo makikita kung paano sila mapipilitang tumugon. Pero di naman totoo yun. May kakayahan ang United States gamit ang long-range na armas at iba pa. At nakita mo lang na ipinakita iyon. Siyempre, sa pambihirang pag-atake, sa programang nuklear ng Iran na talaga namang naging huling bahagi ng 12 araw na digmaan na isinagawa ng Israel at nagdulot ng matinding pinsala sa programang nuklear ng Iran. Sa mga elemento ng seguridad nito, mga leader, mga siyentipiko, at iba pa. Kaya may ganong kakayahan ang United States. Ang tanong ay, kaya ba nating magbigay ng isang pangakong matibay na mapagkakatiwalaan ng mga Ukrainian para matiyak na kung lalabagin ng Russia ang tigil putukan, na karamihan sa atin ay naniniwalang gagawin nila? Ang gusto talaga nilang gawin ay mapabuti ang kanilang posisyon sa lupa. Gusto nilang ibigay sa kanila ang mga lungsod-kuta na iyon. Ang teritoryong iyon kapalit ng isang tigil putukan. Pero tulad ng ginawa nila pagkatapos ng 2014 nang sinakop nila ang mga unang bahagi ng timog silangang Ukraine at Crimea, mag-iipon lang ulit sila. Magsasanay, magpapalakas ng kagamitan, mag-aayos, at pagkatapos ay susubukan ulit kung hanggang saan pa sila makakaabante. Ngayon, tulad ng nabanggit mo, naging bahagi ka ng pinakamataas na antas ng pamunuan ng militar at naging bahagi ka rin ng administrasyon. At sigurado akong noon ay nagkaroon ka ng mga kakaibang karanasan sa media kung saan may nakita kang ulat na talagang mali. Tama ba? Or may nakita kang ulat na hindi dapat alam ng media pero sa kung anong paraan ay nailalathala pa rin nila ito. Pero ngayon na nasa labas ka na at nakikita natin ang maraming ulat tungkol sa mga pag-uusapan sa summit, nakikita natin ang mga ulat kung paano sinusubukan ng mga leader na ayusin ang tigil putukan. Paano mo malalaman kung alin ang malamang totoo at alin ang hindi totoo? Mahirap talaga. Karamihan dito haka-haka lang. May ilan lang na may sapat na batayan. Malinaw na kung may mga source sa loob, alam mo na. Madalas may mga autorisadong paglalabas ng impormasyon kung tutuusin. May mga nagbibigay ng impormasyon at gumagabay sa mga reporter ng hindi opisyal. Sinusuri mo kung nasa labas ka na tumitingin sa loob o nasa loob na tumitingin sa labas. Noong nasa gobyerno ako ng halos 40 taon, kabilang na ang serbisyo ko sa uniforme at bilang direktor ng CIA, isang beses lang akong lumapit sa reporter at sinabing, hindi iyon tama. Tanggalin mo ito, aminin na challenge, o huwag nang ituloy ang kwento. Madalas, kapag maganda ang relasyon mo sa mga mamamahayag at nakikipag-usap ka off the record, ganito talaga sa Washington. Minsan nakakainis ito para sa administrasyon at sa mga tulad ko noon na makakita ng leaks na hindi namin pinayagan o ginawa. Tandaan mo, pupunta sila sa Pangulo at sasabihin, tatawagan ko si Bob Woodward at makikipag-usap off the record. Kung saan pwede nilang sabihin na ayon sa hindi pinangalanang mataas na opisyal ng intelihensya. Iyon ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na ito ay galing sa isang tao sa loob na talagang may alam. Pero tandaan, mahirap ito dahil si Pangulong Trump ay isang negosyador. Dating real estate magnate siya at may gagawin siyang paraan. Hindi mo rin alam at tingin ko pati mga tao niya di rin tiyak kung saan siya pupunta. Palaging inaayos at binabago niya ang posisyon niya ayon sa kausap at sitwasyon. Ngayong linggo, sinabi niyang may matinding kahihinatnan kung hindi magpakita si Vladimir Putin ng hangaring tapusin ang digmaan at magkapayapaan. Malaking bagay iyon. Ang virtual summit kahapon kasama si Pangulong Zelensky at mga leader ng Europa ang pinag-usapan niya. At muli, mula doon ay lumabas ang parehong background at on the record na mga pahayag mula sa mga lumahok o mula sa mga taong kasama ng mga lumahok, nakakuha ng ulat at iba pa. Kaya, alam mo,
Kailangan mong maging medyo matalino sa pagkonsumo ng media. At sa tingin ko, mas mahirap na ngayon dahil halos kahit sino ay pwedeng maging reporter. Kung may smartphone ka at may website kang pwedeng pag-uploadan ng kahit ano, malinaw na pwede ka nang pumasok sa ganong negosyo kahit papaano. Dapat mong maintindihan kung saan nagsisimula at dapat mo ring maintindihan ang bawat isa. Mga opinyon na manunulat, yung mga nagsusulat ng opinyon para sa iba't ibang pahayagan at mga site sa telebisyon. Kailangan mong maiintindihan ang hilig ng mga editorial board, halimbawa ng New York Times, kumpara sa Washington Post. Palagi kong naramdaman na sila o yung Wall Street Journal ang laging tama. Bawat isa sa kanila ay may sariling oryentasyon at intelektual na hilig. At kailangan mo lang maintindihan yon habang tinatanggap mo kung anuman ang inilalabas nila. At syempre, ginagawa nila ito bilang isang editorial board. Tapos, syempre, paano naman ang mga opinion writer? Ang ilan ay karaniwang nasa kanan, ang ilan naman ay nasa kaliwa. At saka, ganun din sa mga personal na issue at paksa. May gusto ka bang ibahagi tungkol sa nangyari sa iyo at sa mamamahayag? Hindi naging maganda ang nangyari sa mamamahayag na yon. May saysay yan. Ngayon, hindi ako sigurado. Oh, Ngayon, hindi ako sigurado kung nakita mo ito, pero si Elon Musk ay maraming kritisismo tungkol sa F-35 na programa at lalo na ikinukumpara niya ito sa kung paano binago ng drone warfare ang makabagong larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan na iyon, ang F-35 ay hindi. Sa tingin ko, ginamit niya ang salitang walang silbi, na hindi ako sigurado kung tama, pero mas alam mo ito kaysa sa iba. Paano mo nasabi? Nakapunta ka na ba sa Ukraine at nasubaybayan ang inobasyon nila sa drone? hindi ka panipaniwala. Oo, 6 na beses na akong nakapunta doon mula noong pagsalakay noong 2022. Noong una akong nandoon, kasama pa sila sa Soviet Union. Kaya't nasaksihan ko sa paglipas ng mga dekada mula noon. At paminsan-minsan akong bumabalik habang ako'y nasa serbisyo para sa iba't ibang layunin. Kahit noong ako'y isang buong koronel at brigade commander sa 82 ND dahil may Ukrainian unit kami sa United States. Kailangan nilang gumante at iba pa. Tingnan mo. Sa palagay ko, huwag na nating pasukin iyon. Sa tingin ko may papel pa rin ang isang napakasopistikadong stealth fighter na may piloto sa loob ng cockpit gaya ng F-35. Pero sa kabila nito, napakalaki ng papel ng mga bagay na mas kailangan pa natin. At iyon ay mga unmanned systems ng lahat ng uri. Sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng tubig, sa himpapawid, sa lupa, sa kalawakan, sa cyberspace, at maging sa cognitive space. Alam mo, isa pa sa mga domain ng hybrid warfare. Dahil dito, kailangan mo pa ng mas maraming unmanned systems. At ang lalong nagiging malinaw ay hindi na lahat ng mga ito ay i-remote control pa. Lalago pa at algorithm na ang magpapatakbo sa mga ito. Kaya ang tao pa rin ang nasa kontrol. Literal na lumilipad. At karamihan ng mga drone sa Ukraine ay pinapalipad pa rin ng mga individual na operator. Napakahusay at sanay. Kadalasan ay first-person view para sa mga suicide drone na talagang kahanga-hanga kung paano nila hinahanap ang mga target, kayang sirain ang isang tangke, isang artillery piece, isang infantry fighting vehicle, at iba pa. Ginawa nilang hindi na kayang gamitin ang mga iyon sa mismong labanan, ang tradisyonal na combined arms warfare, na siyang nakita natin sa unang 1.5 taon o higit pa, ay hindi na talaga epektibo ngayon. Kailangan pa nilang gumawa ng ibang paraan. Habang tumatagal, mga programmed na algorithm na ang nagpapatakbo sa mga sistemang ito. Habang lumalaki, artificial intelligence large language model na ang gagawa ng programa. May ilang tagubilin mula sa tao kung ano ang gagawin. Mga pangunahing gawain, kung anong mga pangunahing elemento ang kailangang maitatag bago kumilos ang sistema ng kinetic o non-kinetic. Pero sila na ang magsasagawa nito pagkatapos. Kaya ang kailangan nating gawin. At ito ay napakasimple, pero ipinapakita nito. Sa tingin ko,
ang agarang pangangailangan na ilipat ang ilan sa ating mga kasalukuyang napakalalaki, napakamahal, napakahusay, mabigat ang tauhan, at lalong nagiging vulnerableng mga plataporma ng lahat ng uri sa dagat, sa himpapawid, sa lupa, mula sa mga iyon patungo sa napakaraming bilang. Tandaan, umaabot sa 7,000 drone kada araw ang ginagamit ng mga Ukranyano. Ngayon, hindi naman lahat ay sumasabog. Marami sa kanila ang bumabalik. May ilan na lumalabas lang para magsagawa ng pagmamanman. Ang iba naman ay mga suicide drone. Ang iba ay mga unmanned ground system na pumupunta at bumabalik mula sa mga frontline, mga linya. Ganyan na nila kadalasan ginagawa ito. Sobrang delikado na para sa mga tao na magmaneho ng mga iyon. Kaya't pinapagana na lang sila ng remote. Mayroon ding mga remote control na weapon system. Muli, napakarami talaga ng mga ito. Tinanong ko si General Syrskyi, komandante ng Ukraine. Noong huli akong nandoon, mga 2 hanggang 3 buwan na ang nakalipas. Kung ilan at anong klase ng drone ang ginamit nila kahapon. Tandaan mo, may mga maritime drone din. Alam mo, ang paraan kung paano napalubog ng Ukraine ang 1/4 ng Russian Black Sea Fleet nang wala silang sariling navy ay sa pamamagitan ng mga maritime drone. Natutunton muna sila ng mga aerial drone. Tapos ang mga maritime drone ang sumasalpok at nagpapalubog sa kanila. Kaya sabi niya, halos 7,000. Muli, isa lang yang numero na mahirap talagang maunawaan o maintindihan. Pero yan ang nangyayari. Ngayong taon, gagawa ang mga Ukrainian ng 3.5 milyong drone ng iba't ibang klase para magawa iyon araw-araw. Mas angkop tawaging walang taong sistema. Kailangan pa nating gumawa ng mas marami pang hakbang para makalipat sa konseptong iyon. Kailangan nating mag-umpisa sa ibang konsepto. Lalo na sa matitinding digmaan. Dahil muli, huwag ninyo akong intindihin ng mali. Kailangan pa rin natin ang iba't ibang kakayahan para sa iba't ibang uri ng digmaan. Pero para sa malalaking, matitinding tradisyonal na digmaan. Gaya ng nakikita natin sa mga labanan sa Ukraine at pati na rin sa himpapawid gabi-gabi papuntang Russia at Ukraine mula Russia. Para sa ganitong uri ng digmaan, talagang kailangan nating baguhin ang ating mga puwersa mula sa malalaking plataporma patungo sa mga unmanned system ng lahat ng uri. Muli, sa ilalim at ibabaw ng dagat, himpapawid, lupa at kalawakan. Matagal mo nang minomonitor ang mga pagbabago sa militar sa buong mundo, tama? At isa sa mga argumento na palagi kong naririnig sa mga tao ay, ang hinaharap ng digmaan ay magiging parang mga makina na sinanay gamit ang artificial intelligence na nakikipaglaban sa mga makina na pinapatakbo rin ng artificial intelligence. Alam mo yon? Gaano kalaki o kaliit ang posibilidad niyan? Sa tingin mo, gaano ito kaposible? At nakikita mo ba na tumataas o bumababa ang kahalagahan ng infantry dahil sa pagbabago ng larangan ng labanan? Depende sa digmaan. Kung kailangan mong magsagawa ng counterinsurgency operation, halimbawa, laban sa mga gerilya, laban sa mga insurgente, mga ekstremista, magiging matindi pa rin ang pangangailangan sa tao dyan. Kahit doon, yung mga pinakadelikadong gawain na dati ay ginagawa ng mga sundalong infantry, gusto mo talagang gamitin ang mga makina para doon. Kaya magkakaroon ka ng maliliit na drone, mga medium-sized na drone, kung ano-ano pa na mauuna sa mga sundalong ito. Sinusubukang tukuyin kung ano ang papasukin nila. Gusto mo ng robotic na asong kayang pumasok sa lagusan. Ayaw mong ikaw ang maunang pumasok sa isang lagusan. Gusto mong makina ang gumawa niyan. Gusto mong gumamit ng mga unmanned na sistema para kunin ang mga sugatan. Magdala ng mga supply. Lahat ng ito. Alam mo, nagkaroon kami ng malaking hamon sa Iraq noong panahon ng surge. Lalo na sa mga unang buwan ng surge ng mga suicide bomber. At ang hamon noon ay nandyan ka. Sinusubukan mong bigyan ng seguridad ang mga tao. Kailangan mong makisalamuha sa mga tao. Kailangan mong kausapin sila. Kailangan mong makipag-ugnayan sa kanila. Makipagtulungan ka sa kanila. Dahil kapag nakuha mo ang seguridad, may gated na komunidad. At nakikita nilang umuunlad na. At naibabalik ang serbisyo at rekonstruksyon. Pero bigla na lang, kahit sino ay maaring may suot na suicide vest sa ilalim ng tradisyonal na kasuotan.
Paano mo haharapin yun? Parang car bomb na rin ngayon. Naglalagay kami ng chicane, speed bump, at harang para mapatigil at ma-inspection ng sasakyan. At kadalasan, ini-inspection ito ng isang tao. Ngayon, habang lumilipas ang panahon, nagkaroon tayo ng mga bomba, mga asong pangbomba. Nagkaroon din tayo ng mga X-ray machine. May mga bagong teknolohiya na tumulong sa atin doon. Ngayon, marami ka nang magagawa gamit ang iba't ibang robot. Sila ang pwedeng mag-validate ng biometric identification card na inisyu mo sa isang tao para makapasok sa gated community na itinayo mo, kung saan nalinis mo na lahat ng bahay, palapag, gusali, kwarto, silong, at naipasara ang lahat ng lagusan at napaalis ang masasamang tao. At hindi na sila makakabalik dahil masyadong mataas ang mga pader na ito. Isa lang ang daan papasok at palabas. At tayo ang may control dito. Kailangan mo ulit ng biometric identification card para makapasok. Ngayon, pwede mong gamitin ang iba't ibang robotic system para hindi tao ang unang makasalubong ng sinuman o sasakyang maaring sumabog. Ang susunod na tanong ay medyo personal. Mula Pentagon, lumipat ka sa pribadong merkado, tama ba? Pero hula ko, pareho pa rin ang layunin ng trabaho, di ba? Magagamit pa rin ang maraming kasanayan para sa pambansang seguridad. Sobrang kapaki-pakinabang ito. Ano ang isang bagay na natutunan mo sa pribadong merkado na malamang hindi mo alam dati? Sa totoo lang, napunta ako sa isang investment firm na pinamumunuan talaga ng mga leader na sina Henry Kravis at George Robertson at original din si Jerry Kohlberg, na sila talaga ang nagtatag ng private equity industry gaya ng alam natin ngayon. Pero ngayon, mas marami na kaming ginagawa kaysa doon. Lumago kami mula sa humigit kumulang 83 bilyon hanggang halos 700 bilyon sa panahon ng pananatili ko sa KKR. At City Sampada, mayroon kaming halos 200 bilyon sa private credit. Mayroon kaming 200 bilyong assets sa insurance company na pagmamay-ari na namin dahil mas mahusay naming napapamahalaan ang kanilang kapital. At napatunayan ito sa loob ng maraming taon. Nasa real estate kami, energy infrastructure, at mga totoong assets. Pumapasok din kami sa growth tech. Kahit anong sabihin mo, pasok na kami doon ngayon. Mas malawak ito kaysa private equity. Ang hamon kasi, lalo na sa loob ng 12 taon na nasa KKR ako, bumalik ng matindi ang geopolitics. Kaya ako ay dinala para itatag at pamunuan ang KKR Global Institute, kung saan ang pinakauna at pinakamahalagang gawain ay tukuyin ang mga panganib sa geopolitics at tiyakin na kaya naming bawasan ang mga ito ng sapat para hindi ito maging hadlang sa tagumpay. At kung sakaling maaaring maging hadlang ito sa tagumpay, kailangan naming magsabi at magtaas ng kamay na hindi dapat ituloy ang kasunduang ito na ginawa na namin mga 6 na beses na. Malaking bagay iyon dahil ang team na humahawak ng kasunduan ay karaniwang gumugugol ng maraming oras, pera, enerhiya, at pagsisikap sa pagsasagawa ng masusing pagsusuri sa kumpanyang ito. At pagkatapos ay sasabihin namin, hindi ninyo dapat ituloy ang kasunduang iyan at nagawa na namin iyon. Bukod pa roon, ang totoong nangyari ay ipinakita namin na mahusay kami sa pagtulong sa mga kumpanya na lutasin ang kanilang mga problema kapag nakapag-invest na kami sa kanila. At karaniwan, nagmamay-ari kami ng humigit kumulang 130 kumpanya sa anumang oras. Mayroon din kaming minoridad na interes sa isa pang 130. Minsan, ang mga pag-aari naming kumpanya ay may 100 at 20 pang sariling kumpanya. Halimbawa, si Axel Springer, ang malaking media conglomerate na nakabase pa rin sa Berlin, pero mas aktibo na ngayon sa United States. Kapag may mga hamon sila, maaari silang lumapit sa amin kung hindi ito naresolba ng kanilang deal team, country team, regional headquarters, o kung sino man. Nangyari na itong mga 60 beses o higit pa sa 12 taon. At dahil sa mga relasyon na meron ako at ng aking mga kasamahan sa mga leader sa buong mundo, muli, kung ikaw ay namuno ng mga koalisyon, ang isa ay may 35 o 40 bansa, ang isa naman ay mahigit 60. Doon kami nag-i-invest sa mga bansang iyon kadalasan. Patuloy pa rin ang aming relasyon at pinaghihirapan namin ito. Naglalakbay ako sa mahigit 25 bansa kada taon at sa ilan sa mga iyon, higit pa sa 1 beses. Nakapunta na ako sa London. Sa tingin ko, 6 na beses na ngayong taon pa lang. Kaya naging isa pa itong
napakahalagang gawain. At pagkatapos, ginugugol namin ang maraming oras kasama ang aming mga pangunahing mamumuhunan. Pinag-uusapan ang mundo kung saan sinusubukan nating lahat na magtagumpay sa pamumuhunan ng magkakasama na lubos nang nagbago mula sa kung ano ang maaaring ilarawan. Noong 2013 bilang isang mundo ng mapayapang globalisasyon kung saan ang lahat ng hadlang sa kalakalan, pamumuhunan, daloy ng kapital, maging ng tao at teknolohiya ay nababawasan. At ang globalisasyon ay ganito ang takbo, base sa pandaigdigang kalakalan, patungo sa isang mundo kung saan ang globalisasyon ay naging mabagal na globalisasyon o regionalisasyon. Isa na itong mundo ng muling pagbabalik ng tunggalian ng mga makapangyarihang bansa at ang geopolitics ay bumalik ng may matinding puwersa at lahat ng mga hadlang na dati ay nababawasan ay ngayon ay muling tumataas. Ang ilan pa nga ay napakabilis ng pagtaas. At kapag tiningnan mo ang mga taripa noong nakaraang administrasyon, ngayon ay ang mga tinutuligsa ni Pangulong Trump at itinataguyod na at iba pa. May limitasyon na rin sa mga pwedeng ibenta natin sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. May mga limitasyon din kung paano sila maaaring mamuhunan sa atin, kung saan tayo maaaring mamuhunan at iba pa. Kaya mas masalimuot na ang kalagayang geopolitikal ngayon at mas malaki pa kaysa dati. Mas naging mahalaga ang geopolitikal na panganib sa pagsusuri. Kaya kapag tinanong mo, ano ginagawa ko? Ganito rin ang ginagawa ko dati bilang CIA Director. Pero sa halip na magulat ako sa National Security Team, nag-uulat ako ngayon sa Investment Committee or sa mga namumuno ng kumpanya. At pagkatapos ay sa mga kumpanyang pagmamay-ari namin kapag kailangan nila ng tulong. At kaya hindi naman ito gaanong naiiba sa ginawa ko noon habang naka-uniforme ako sa mga matataas na posisyon tulad ng 3-4 na bituing komandante o bilang direktor ng CE. Mahilig talaga ako sa akademya. Kumuha ako ng PhD sa Princeton sa International Relations at Economics habang kapitan ako sa Army. Nagturo ako ng 2 asignatura sa West Point at nagkaroon ng 5 posisyon sa akademya pagkatapos noon. Kasalukuyan akong Kissinger Fellow sa Yale at nagtuturo ng graduate seminar tuwing spring tungkol sa kompetisyon ng malalakas na bansa. At kasali rin ako sa ilan sa aming mga lupon. Hindi ko na ginagawa yon. Strategic advisor na ako. 3 kami. Nag-invest ako sa 3 startup sa speaking circuit at nagkaroon ng libro. Salamat. Naging New York Times bestseller at idinonate ko lahat ng kinita sa mga organisasyon ng veterano. Sa kahit anong kaso, ito ay isang napaka-intelihenteng nakakapukaw ng isipan na pamumuhay. Kung hindi, di ko na sana ito ginagawa ngayon. Nasa yugto na ako ng buhay na karamihan sa mga kaklase ko sa West Point ay hindi na bumibiyahe sa 25 iba't ibang bansa kada taon. Karamihan sa kanila ay hindi na inuulit pa kung tutuusin. Oo, hindi ko maisip maglakbay sa 25 bansa kada taon kahit ngayon. Nakakapagod talaga. Oo nga, pero alam mo, pinaghihirapan talaga namin. Alam namin kung paano maging epesyente, produktibo at lahat ng iba pa. Kaya, at may napakagaling kaming team. Di ko alam kung pwede mo itong ibahagi. Bakit mo tinanggihan ang 6 na deal? Hindi naman, hindi kinakailangan. Karaniwan itong nangyayari sa mga rehiyon kung saan mas nakikita namin ang mas mataas na panganib sa geopolitika kumpara sa ibang mga bansa. May panganib din sa geopolitika kahit sa mga unang mundo. At sa totoo lang, nagkaroon din ng mga problema sa mga unang mundong bansa. Ilan dito ay talagang nakakagulat. Kung saan hindi mo makuha ang solusyon sa isang bagay na akala natin ay napakalinaw. Kapag biglang binago ng isang bansa ang off-take agreement para sa kuryente mula sa solar plant na binili namin dahil sa kasunduan na yon. Tapos nagbago ito bigla. Mukhang hindi yata patas yon. At totoo naman, pero hindi talaga namin naresolba yon sa mismong bansa. Sa huli, naresolba namin iyon nang lumapit kami sa National Security Advisor. Nakilala ko na noon pa. At pumayag siya na hindi tama yon. Kaya siya mismo ang lumapit sa leader ng bansang yon at nakuha niya ang exception para doon. Tama ka. Susunod, tatalakayin natin ang South China Sea, Taiwan at Pacifico.
At hindi ko alam kung nakita mo kamakailan pero sinabi ng NATO Secretary General na kapag handa na ang Tsina na lusubin ang Taiwan, hihilingin nila o sasabihin nila sa Russia na basically atakihin ang NATO. Basta na magti-trigger yung Article 5 at ng NATO kasi abala ang NATO sa Europa, mas madali para sa China ang Taiwan. Posible ba ito? Gagawin ba ni Putin yon? Ibig kong sabihin, talagang nag-aatubili akong maghula tungkol sa mga ganitong uri ng senaryo na iniisip ng mga tao dahil na rin sa nagkaroon ako ng napakasensitibong posisyon sa gobyerno. At kahit na, alam mo na, mahigit 12 taon na akong wala sa gobyerno. Sa kabila nito, sa tingin ko kailangan mo pa ring maging sobrang maingat tungkol dyan. Bukod pa rito, maaari itong magkaroon ng epekto dahil maaring iba ang interpretasyon ng iba sa ibig mong sabihin. Alam mo, ang sigurado tayo ay may layunin silang muling pag-isahin ang Taiwan. Maiintindihan mo yan sa ilang aspeto kung ilalagay mo ang sarili mo sa pananaw ng mga leader sa Beijing. Marami sa iba pang mga issue ay naresolba na nitong mga nakaraang taon. Ang kilusan para sa demokrasya sa Hong Kong, Xinjiang at mga Uyghur, Tibet at iba pa. At ito ay isang pangunahing layunin na iiwan bilang pamana. Pero dito pumapasok ang pagpigil o deterrence. Ayaw rin natin maging mapanukso o mapag-udyok. Dapat maging maingat ka dyan. Pero kailangan mong tiyakin na hindi lang ang mga elemento ng ating pagpigil, kundi pati na rin ang sa ating mga kaalyado, katuwang at mga kaibigan sa rehiyon ay malinaw na nauunawaan na muli ang pagpigil ay nakabase sa pagtataya ng posibleng kalaban sa iyong mga kakayahan at sa iyong kahandaang gamitin ang mga ito. Kailangan mong masigasig na pagbutihin at baguhin ang mga kakayahan. Mula sa kakaunting malalaking platapormang may maraming tao, papunta sa maraming unmanned na sistema, hindi ibig sabihin na wala ka ng malalaking plataporma na may magagandang kakayahan at lahat ng iba pa doon. Hindi mo sila madaling mailapit sa labanan tulad ng dati mong akala. Pero muli, lahat ng ito ay magkakasama at walang tanong tungkol sa kahandaang gamitin ito nang hindi, muli, nagiging labis na mapanukso ng walang dahilan. At pagkatapos, sa paglipas ng panahon, subukang buuin ang relasyon. Alam mo, pinakamahalaga sa mundo ang relasyon ng United States, mga kaalyado, kasosyo, at China. At kailangan nating tiyakin na may tuloy-tuloy na komunikasyon sa lahat ng antas. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari ang nangyari noon na lumipad ang Chinese spy balloon sa ibabaw ng Estados Unidos. Tapos nung tinawagan ng Pentagon ang hotline papuntang Beijing, walang sumagot. Kailangan mong magkaroon ng komunikasyon. Lalo na kung may hindi inaasahang krisis na mangyayari. At kailangan may pundasyon ang relasyon at mga limitasyon, pati na rin ang iba pang mga bagay na ito. At umaasa ako na magkakaroon ng summit sa pagitan ni Pangulong Trump at Pangulong Xi bago matapos ang taon, malamang sa gilid ng isa sa mga tao ng pagtitipon. Kaya iyon ang dapat na paraan. Sa tingin ko, ito pa rin ang pinakamahalagang relasyon sa mundo. Kung iisipin mo ang United States bilang yung taong nagpapaiikot ng maraming plato nang sabay-sabay sa sirko at may tulong ka mula sa mga kaalyado at katuwang sa ilan sa mga platong iyon. At mas marami ng plato sa tent ng sirko ngayon kaysa dati. Lahat ng ito ay mga hamon, mga problema. Muli, mga digmaan, mga bantang papalapit, mga patuloy na issue at iba pa. May isang plato sa tent na iyon na mas malaki pa kaysa sa lahat ng iba pang plato na pinagsama-sama. At iyon ang kumakatawan sa relasyon ng United States at ng kanluran sa China. Dapat natin itong bigyang prioridad. Tinawag ito ng nakaraang administrasyon na pacing threat. Tama ang tingin ko doon. Ang kasalukuyang administrasyon, ang Undersecretary para sa Patakaran, ay talagang nakatutok dito, Bridge Colby. Minsan naiisip ko na pinaalalahanan ko siya noon na yun ang dapat niyang pagtuunan bago pa siya nasa gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na di mo na kailangang tulungan ang Ukraine o ang ating mga kaalyado sa gitnang silangan. Sa totoo lang, kung hindi mo sila tutulungan,
kung may red line ka sa Syria na hindi naman pala totoong red line, at kung umatras ka mula sa Afghanistan kahit hindi naman kailangan, kahit wala kang sundalong namatay sa labanan sa loob ng 18 buwan at maliit lang ang gastos kumpara sa dolyar, 850 bilyong budget. Kapag ginawa mo yon, ipinapakita nito. Sa tingin ko, na nagdulot ito sa Russia na maniwalang hindi magre-react nang matindi ang United States gaya ng aktwal na ginawa natin noong inatake ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022. Sa tingin ko, naapektuhan nito ang kakayahan nating magtakda ng panakot kahit nag-effort tayong iwasan ito. Pati si CIA Director Bill Burns, dating ambassador sa Moscow, nagpadala pa ng mensahe na huwag maliitin ito. Tinuloy pa rin nila ang pagsalakay at lumabas na nagkamali sila ng malaki sa paghusga sa kanilang kakayahan. Sobra nilang inisip ang sarili at minamaliit ang puwersa ng Ukranya. Ngayon, papalapit na tayo sa oras. Ayokong abalahin ka ng matagal, kaya maraming salamat sa pagpunta mo. Sana magawa natin ulit ito sa hinaharap. Ang saya makasama ka, Sam. Salamat at inspirasyon ka. Ginagawa ko ito araw-araw.